Ang storyang ito ay pinamagatang Ang Kaibigan Kong Sarhento. Episode 10 by White Shadow. Simulan na natin ang kwento. Rob, ngayon lang ako nakaranas ng ganito kasarap na romansa sa tanan ng buhay ko. The best ka talaga. Bulong sa akin ni Sarhento noon. Panalo na ako sa laban sa kanyang asawa, sabi ko sa isip ko. Kaya lalo ko pang pinagbuti ang performance ko. Kasi gusto kong maging champion sa puso ng mahal kong sundalo. Pagkatapos noon, bagsak ang katawan namin parehas ni Sarhento. Humihingal, pinagpapawisan, hapong-hapo. Pinalatan ko na rin ang bagong sapin ng kama upang mapagtakpan ang ginawa namin ni Sarhento na kahit sino ay maaaring makapansin sa naglamutak naming katibayan na may naganap sa amin ng gabing yun na punong-puno ng pagmamahalan at kalibugan. Matapos ang nag-aapoy na eksenang yun sa aming dalawa ni Sarhento, hubot-hubad kami nakatulog ng mahimbing habang nakayakap siya sa aking likod. 4:00 na ng madaling araw. Naghanda si Kuya Carlos na umalis. Sa pagkakataong yun, gising na rin yung mga magulang ko at naghahanda ng aming almusal. Habang nagbibihis si Kuya Carlos, hiniling ko na iwan niya sa akin yung sinuot niyang t-shirt na itim. Binigay naman niya sa akin to, tapos nagpasalamat ako. Kinuha ko naman sa locker ko yung kwintas kong 24K gold na may cross na pendant. Sinubukan kong isuot yun sa kanya. Pero tumanggi si Sarhento. Pero wala naman siyang nagawa eh. Nagpasalamat siya sa akin habang nakayapos ako sa kanyang malapad na likod. Nagkape lang siya. Sinabi kong madilim pa sa daan kung pwede mag-almusal muna pero hindi na rin siya nagpapigil. Habang ini-start yung makina ng jeep, nagpa-unlock si Sarhento na mahalikan ko siya sa kanyang labi. Madilim ang buong paligid kaya wala naman nakapansin sa amin. Kuya, after 2 weeks, babalik ako ng Manila. Paalala ko sa kanya noon. Maganda yan, Rob. Teka, babalik ka na ba sa trabaho mo? Nakangiti siya na para bang umaasa na magbabago yung isip ko. Ang alam niya kasi, nakabakasyon lang ako ng 2 linggo. Tulad din ng pagkakaalam ng aking amo. Sasabihin ko na lang sa'yo kung ano magiging pasya ko pagbalik, kuya. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Mag-iingat ka lagi. I love you, kuya. Ingat ka rin lagi, Rob. Huwag mo ko masyadong iisipin, ha? Baka kasi hindi ako makatulog, eh. Aantayin kita sa Manila. Tugon ni Sarhento noon. Niyakap ko siya at muling hinalikan. Tumango lamang siya, sabay na matamis niyang ngiti. Unti-unti na niyang pinatakbo yung kanyang sasakyan hanggang papalayo na ito. Hindi nagtagal, sumikat na rin ang araw sa silangan. Dumating na rin si Kuya Andoy ng umagang ding yun. Buong saya kaming nagyakapan. Bunso! Kamusta ka na? Ang tagal nating di nagkita. Pagbating bungad sa akin ni Kuya Andoy. Ito naman, Kuya Andoy. Ayos naman. Magbabakasyon muna ako dito sa atin. Gwapo at makisig pa rin si Kuya. Kapansin-pansin din ang pagmamature ng kanyang mukha. Dahil siguro sa balbas at bikoting
nakakalimutan na yata niyang bawasan at ahitin. Labis ng kanyang kasiyahan ang aking pag-uwi. Barkada kami ni Kuya noon, kahit nung mga paslit pa lang kami. Sa ngayon, marami akong hindi alam sa mga pinagkakaabalahan niya. Dahil sa matagal kong pamamalagi sa Manila. Nabanggit ko rin sa kanyang paghatid sa akin ni Sargento. Nais din daw niyang makilala ang kaibigan kong sundalo kung sakaling makapasyal ulit siya sa amin. Pinangako ko naman sa kuya ko na makikilala rin niya si Sargento dahil may plano kami mag-tour dito sa magagandang lugar sa amin. Excited din na ibinigay na sa akin ni Kuya Andoy ang fellowship niya na dinadaluhan. Alam mo, Bunso, sobrang ganda ng fellowship na dinadaluhan ko. Tuwing araw ng linggo yon. Sobrang dami mong matututunan doon. Tungkol sa buhay at pag-ibig sa Diyos. Yung worship hall namin, hindi naman kalakihan pero malinis at maayos naman. Ang disenyong arkitektura ng simbahan ay kahing tulad sa isang Mormon. Isa tong sektang pang-espiritual or Spiritual Missionary International. Sige kuya. Sa linggo, sasama ako sa'yo. Tugon ko nun kay kuya. Nasiyahan naman ako sa una kong pagdalo. At sa totoo lang, meron talaga itong hatid na soul enlightenment and life inspiration. Wala pang 100 ang bilang ng dumalo sa aking pagdaya. Pinakilala din ako sa kanilang spiritual leader na isang Amerikano. Pero marunong na magtagalog. Mukhang matagal na siyang misyonero dito sa Pilipinas. Nabanggit sa akin ni Kuya na istrikto at disiplinado ang pagpatupad ng mga katuruan ng kanilang sekta. Para sa akin, wala namang masama doon kung sa ikabubuti naman ng isang tao. Okay, naging marupok po si Rob for today's video. At may nadaligan na naman po ngayong nalalapit na tag-init. Sana guys hindi ma-demonetize tong episode na to gawa ng yung mga salitaan. Sana nag-enjoy din kayo sa episode 10 natin. Yung next part, abangan nyo bukas. Bale, yung episode 11 yun muna yung magiging last upload natin. Tapos mag-resume tayo next week. At sa lahat po ng gustong mag-share ng personal stories or experience nila, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat sa pakinig. Hanggang sa muli.